Ito po yung ating mga kakailanganin sa paggawa ng ating side stand switch. Yung kill switch siya na katulad nga po ng pinapaliwanag ko na kadalasan sa atin ay na nakakalimutan ang itaas ang ating mga side stand at nagiging dahilan siya para tayo ay maaring sumemplang pag hindi ito natin mapansin. Magiging cause po ito ng ating mga aksidente lalo na po sa mga rider. So ito po ay ang aking munting i-share lang po sa inyo na DIY na kung paano po gumawa ng side stand switch o kill switch sa side stand na habang naka-stand po siya hindi po aandar ang ating motor. So bali ang gastos lang po dito ay kung may mga dati na rin po kayong mga gamit, ang ginastos ko lang po dito bali ay ang switch. Kasi andito po ang pinakasusi, yung pinaka-switch. Ito po. Ayan. So, nakabili po ako sa auto supply ng ganitong switch. May kasama na po siyang connector. Okay. Doon po natin ikakabit yung wire. Ayan po, bale. Ito po yung ating connector yan. Ito po. Pag bumili po kayo nito sa auto supply, dapat po kasama yan. Or pag wala naman po, gagawa na lang po kayo ng sarili nyong connector switch. Yan. Kaya ako po, ang binili ko po ay surplus na nagkakahalaga lang ng bali 200 pesos. Ayan. Ayan. So, ganyan po yan. Mas maganda kasi pagka surplus. Ayan. So, kailangan natin, ito, pinaka-importante, yung ating switch. Okay? Ito ang gagamitin nating switch na mapapansin nyo sa switch na to, meron siyang parang pinaka rod dito na yan ay lumulubog pag diniinan at para siya ma-spring, then pag binitawan mo aangat. So yan ang pinaka magiging trabaho niya doon sa ating side stand. So hindi na po natin kailangan dito ng welding. Ang kailangan lang po natin, tulad po ng aking sinasabi, ang ating pong mga gagamitin ay barena. Yan po. Then, yan, yung grinder, yung may pang-cutting kasi kailangan natin yung cutting. Tuturo ko sa inyo mamaya bakit. Then, syempre, mga wire, ayan, yung wire. Yung wire, any wire na siguro, basta wag lang naman yung manipis na manipis. Basta, at least, mga ganito kataba siguro. Mga, siguro sukat nito, mga 12 o 14, ganyan. Kasi ang wire pataba, pababa ang number, pataba siya. So, yan. Okay? So, at least isang metro. Suggest mga isang metro para ano. Diyan, puluputan nyo rin siya ng electrical tape para kasi hindi siya visible. Na pagka nirot nyo na siya, isunod nyo na siya doon sa motor nyo, hindi siya agad makikita. Okay? Dahil black naman ang ating motorcycle chassis. Then syempre, kailangan natin ng mga tornilyo. So yung tornilyo depende yan sa sizes na gagamitin nyo. Pero mas prepared ko kasi nakita ko mas maganda yung number 10 na bolt. Okay, na sakto yung ganitong haba pero depende mas maiksi ng konti. Itong isa pinutulang ko na kasi nga para mas madali siyang higpitan. So ayan, pwedeng ganyan din pareho ang haba niya. Pwedeng kasi yung isa kailangan ganito kahaba. Malalaman nyo rin yan kung bakit. Kasi nga dun sa pwesto ng ating paglalagyan ng bracket. Then kailangan meron siyang apat na nut para pwede nyo i-lock
So, hindi siya basta-basta gagalaw-galaw o luluwag. Okay? Then, yan. Then, kailangan din natin ng dalawang number 10. Kasi nga, 10 yung ginamit ko. So, pang kontra yung isa. Okay? Then, dalawa ring number 14. Bakit? Yung number 14 kasi para naman yan dito sa bolt. Yan. Na pangyakap sa ating switch. Actually, pag bibili ka ng ganitong switch, may kasama na siyang bolt. Or nut, sorry. May kasama na siyang nut. Pero isa lang. Okay? So, kailangan mo maghanap ng isa pang nut para pangyakap sa kanya. Okay. So, siyempre, dahil nga sa barena, magbabarena tayo, siyempre, kailangan natin ng talim. Yan. Kung may mas maliit pa nito kasi para mas maliit kasi muna, step by step, para mas madaling mabutas. Actually, malambot lang naman yun, yung lugar na yun sa side stand, pinaglalagyan ng side stand ng barako. Okay. Then, siyempre, kailangan din natin ng cutter. Yan. May mga number na yan para buo yung mga wiring o yung mga stand na pag pinutol natin, walang sasama. Okay? Then, electrical tape. Siyempre. Isa pang cutter. Depende yan kasi mas madali kasi putulin pag itong gamit dahil nga dulo-dulo. And then, kailangan din natin ng tie clip. Okay? Para saan ito gagamitin? Para sa ating pagtali natin ito sa wiring para hindi siya umikot o lumaylay-laylay. Okay? Then, syempre, kailangan din natin ng test light para susubukan natin kung paano nga ba gumagana itong ating switch na to. At baterya. Yan, baterya ng motor. Or kahit na basta meron siyang power para mapagana natin. Okay? So, at ang pinaka-importante ay hahanap tayo ng ganito kanipis na bracket. Okay? So, sa akin kasing nung tinignan ko kung paano ko lalagyan ng yung barako na hindi na ako na kailangan ng welding. So, ito ang naisip kong paraan. So, bracket po ito na may kasama po ito, mahaba to, pinutol ko lang. Para po, ito po yung sakto na sukat na nakita kong okay siya dun sa barako na hindi naman masyadong pangit tignan. So, sa pagbutas naman, mapapansin nyo, 3 sunod-sunod yung butas niya. Yan. Yan. Yung pinaka, unang-una, medyo malaki kasi para kasya yan sa dito. Pag sinuksok natin tong, yan. Pag sinuksok natin tong switch, kasya siya. Okay? At itong dalawa, syempre, para sa mga tornilyo. Ito para dito sa number 10. Kaya ako nilakihan pa yung isa dito sa gitna kasi masyado kasing ipit yung pinakabutas doon sa babarinahan kasi nga medyo lihis. So kailangan mo lakihan para maipasok mo yung G's. Or kung number 8 na bolt ang gagamitin mo, mas maganda. Kaya lang, syempre mas maliit dito yung butas. So ikaw ang nakakaalam kung paano mo siya didiskartehan. Okay? Ayan. So, paano nga ba gumagana to? Yung itong ginagawa natin. Mapapansin nyo, ang kailangan lang naman natin switch. Okay? Andi dito ang pinakasusi sa switch na to. Okay? I-demo ko sa inyo. Lalagay natin to sa negative. Itong isang wire na to. Yan.
Yan, tapos ito, kaya ako sinama tong switch test light para naman ah, madali nating okay, matesting kung paano nga ba gumagana yung ating switch. Yan, brake switch. Okay, tabi muna natin to. Yan. So, di ba dalawa yung wire niya ng brake switch natin. Actually, ito po, sa pagbili po nito, dalawang klase kasi ang ating brake switch. Meron kasing brake switch na katulad ng busina, nagkaka-power lang ang busina or bubusina lang siya kapag diniinan mo itong button. Okay? Pagka press mo, so magkakaroon ng power yung mga wire. So bubusina, or pwedeng rin tong pinaka gawin mong pass, pagka yung pass button, pagka sira na yung sa headlight mo, yan pwede rin. So yan. Pero itong bibilihin natin, ang kailangan natin ay kabaligtaran nun, yung opposite nun. Na kailangan pag ito ay diniin mo, mawawala yung power dito. Makakat siya. Okay? Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin, no? So kailangan makat ang power dito pag ito ay ating idiniin. Kasi ito ang tutulakin ng ating stand, side stand sa ating barako. Okay? Sa ating motor. Pwede naman kahit anong motor. Kasi mapapansin nyo yung mga bagong motor ngayon, mga FI lang ang meron nito. Na sa jack, sa stand na kapag nakababa yung stand, hindi aandar ang isang motor na lalo yung mga FI. Sa ngayon, ganyan lang ang sila lang ang meron yan. So tayo, hindi pa naman kasi FI ang barako. So, gagawin naman natin to para naman sa ating kaligtasan. Kasi, di ba, di lang siguro ako nakaranas na nagmotor na nakababa ang side stand at muntik-muntikan na tayong sumemplang. Di ba, minsan binubusinahan pa tayo ng ating mga kasalubong para lang ipaalam na nakababa yung ating stand, side stand. Okay? So, magiging cause ng aksidente. At, siyempre, pag na-aksidente tayo, ayun nga, ang problema, buti kung tayo ay ma-hospital lang. So, ito po ang paraan na naisip ko. Kasi, sa sobrang busy, nakakalimutan na natin minsan yung bagay na yon na nakataas pa pala, nakababa pa pala ang ating side stand. So, ito po ang aking munting share sa inyo. Paano po tayo gumawa ng side stand kill switch, ika nga, para naman paprotektahan natin ang ating mga sarili. Okay, so yan. At ang isa pa po sa pinaka-importante, ayun nga, yung kabaligtaran ang kailangan nating mabili. Okay, dalawa kasi klase ang brake switch. Actually, brake switch po ito ng sasakyan sa automotive. Okay? Yan. Kasi mapapansin nyo, kadalasan, lalo yung mga preno natin sa harapan, di ba, sa mga motor, pagka nilubog mo to, saka pa lang siya iilaw. Di ba? Brake switch yun eh. Iilaw yung ating brake switch. So ito, brake switch din, pero sabi ko nga po, kabaligtaran. Okay? Dapat pagka diniinan mo, dapat wala siyang power or hindi siya iilaw. Pag binitawan mo, saka siya ano tawag doon? Saka siya mawawala ng power. Okay? Saka siya pag diniin mo, saka siya mawawala ng power. Pag binitawan mo, saka siya magkakaroon ng power. Okay, yun po yun. Ang baligtad nun. Okay? Then, ang pinaka-isa pang importante, bago natin testingin yung switch na yan, ay yung design. Gagawin, i-modify nyo yung kanyang tornilyo na mabibili nyo sa nakasama nung itong switch na to, may kasama siyang tornilyo eh. Ayan, yung nut. Yan. So, ang gagawin mo dyan, kaya tayo may grinder para katingin mo na gawin ganitong korte.
So may purpose kung bakit ganyan ang ating gagawin. Okay? At itong bracket niya din, mapapansin nyo bakit ko siya nilagyan ng guhit. Yan. So may purpose din kasi dapat ang mangyari diyan ito maging ganito style niya. Ganyan. O dito, yan. Diyan nakapasok kasi diyan ang ating ano, dapat ganyan yan. Okay, tingnan niyo maigi. Nagdatabuan na ng ano. Yan. Para pag inilagay na natin itong switch at sinikipan natin, ganyan na magiging posisyon. Mamaya papakita ko sa inyo pag nabuo na. Okay? So, ayan. So, testingin muna natin ang ating brake switch kung gumagana.